So ngayon ay pupunta tayo ng Dingalan, Aurora. At sa kinamalas-malas ng unang recording ngayong umaga, sira agad yung audio natin. Kaya yan, voice over tayo ngayon. Luman-luma na kasi itong camera na to, baka mapalitan na to pagka di pa to umayos sa mga susunod nating video. Anyways, today is a Saturday. 1 o'clock pa lang ng madaling araw, lumarga na ako papuntang Fairview. Walang tulog-tulog, excitement lang ang baon. Medyo nagmamadali na ako niyan dahil ang usapan namin ni OBR, 2 o'clock AM pipick upin ko na siya. So 1 hour papuntang Fairview at mga 2:30 dapat nakaalis na kami galing Fairview dahil 5 hours yung biyahe pa Dingalan. And balak namin makarating before 9. Dahil yung pupuntahan naming resort, nag-send sila ng advisory na close yung kalsada nila from 9 AM to 12 noon. Kaya naman isama mo na yung mga stopover at mga unexpected na aberya. Balak namin sana makarating doon ng saktong 8 AM in the morning para hindi kami maabutan ng kahit anumang road close shit. So ayun, saktong 2 o'clock in the morning, nandito na kami sa Clean Fuel sa Mindanao Avenue. At dito na kami nag-ayos ng mga gamit namin, naglabas na ako ng balaklava para iwas alikabok sa muka. At chinek ko na rin kung nadala ko yung reflector belt para kay OBR reflector vest ko. At syempre dito na rin ako nagkaroon ng time na pagkasyahin yung mga bagay-bagay na dala-dala namin. Pero hindi pa rin talaga magkasya, punong-puno na. Kaya ayan, nilagay ni OBR yung tsinelas niya dun sa box ko sa likod para magkasya yung bag niya dito sa underseat or sa compartment ni Aerox. So, saktong 2:30 AM in the morning, umalis na kami sa Clean Fuel, Mindanao Avenue. At sobrang excited namin dalawa kasi first time talaga namin magbabiyahe ng ganito kalayo ng 200 kilometers or 400 kilometers balikan. At first time ko rin magdadrive ng ganito kalayo pa north ng nakamotor. Kaya sobrang excited na excited kami kasi sobrang pinaghandaan talaga namin tong rides na to para maging komportable at safe sa aming pareho. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa service road na. So ayan o, tayo naman, East Service Road. Bakit na tayo? Dito tayo dinala. Ayan, katabi natin yung NLEX. Bakit sila? Tayo dito lang tayo kasi 150cc lang tayo. Ina nyo, pag ako nagka big bike, araw-arawin ko yung NLEX. Let's go, let's go, let's go. So yan, naminto lang kami sa Alphamart para bumili ng sabon at maglagay ng reflectorized shit. Sabi yung mga lubak dito, hindi ko bubuhayin eh. Barangay Lias. Ayun, ang Barangay Lias. Alis na tayo. It's 3:12 in the morning at nasa Marilao pa lang tayo. Abutin natin ang sunrise sa Dingalan Bay. Alright, paakit na tayo dito sa Balagtas Bukawi Bridge. Ayan o, 3 kilometers away bago tayo mag right turn sa Pandi Balagtas Road. Alright, provincial road na tayo. So, gabi pa rin, walang nagbago. Ay, lumagpas tayo lab, lumagpas tayo. Ayun, ito may tinuro siya, isa pa. Ay, mas nakakatakot to. Yeah. High beam, boom. 100 meters. Turn right. Oy, motherfucker, ano yan? Oh my god. Tag naman. Turn right. Dito ka na lang humanap ng apartment mo. In 200 meters. Ayos. And then turn left. Balik tayo. Para nag-ano na lang tayo, nag-counterflow. Wala pa namang enforcer. Let's try. Turn left. Dalawang left. Let's go. In 200 meters. Turn left.
Wala naman nakalagay na no left turn, ano. Sosobra pa siya. Matulog ka na, kuya. Kuya, matulog ka na. So yun guys, nandito tayo sa Maharlika Highway. Para tayo nasa expressway. At ang dilim pa rin, wala akong makita kundi mga street lights. Pero it's 4 o'clock. Malapit-lapit na tayo ng konti. Pwede na tayo magpahinga pagka meron na kami nadaan ng 7-Eleven. Ayun ang Shell Select. Gusto mo Shell Select? Diesel, okay, egg diesel. Natapos din ang hype na highway. We're back in action. Dito na tayo sa San Ildefonso, Bulacan. At maghahanap tayo ng McDo. Alam, may nakita na ang signage ng McDo. Sa wakas, Kabiasnan. 4:22 in the morning, may Kabiasnan na. May McDo. Saan yung McDo? Ito. Ay, makapag McDo muna. There you go. Kita mo ba? Sabi ko 120 kilometers pa, love. Can you do it? Can you do it? Alright, so meron pa tayong 120 kilometers na natitira. At nandito pa lang tayo sa San Miguel, Bulacan. Malayo-layo pa. Nueva Ecija. Kami sa Nueva Ecija. Makita nyo, yan yung sunrise na harangan ng madilim na ulap. Hayop. Does it mean? Ay, hindi kita lang, love, eh. Hindi kita. Tingnan kita. Gapan City. Gapan. Sa Gapan na tayo. Hello, Jeff Rain. So yan nga, at 5:39 in the morning, nandito na tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. At tumigil muna kami sa isang clean fuel na station para magpagas at magpa-full tank. Pero kung tutusin, meron pa akong 4 bars na natitira niyan sa gas ko. Medyo matipid si Aerox nung panahon na to. Hindi nga anong kataas yung fuel consumption niya. At nagpagas nga ako dito ng unleaded, umabot lang siya ng mga nasa 150 pesos, ganun. Hindi siya lumagpas ng 150. So yun, ibig sabihin, yun lang yung consumption natin simula Fairview hanggang Santa Rosa, Nueva Ecija. Kaya sobrang tipid niya, guys. Ayan nga, at nahulog ko pa yung gloves ko sa sobrang sabog. Kulang nga ng 100 pesos pa yung sukli natin. Kaya sinabi ko lang kay kuya, kulang ng 100. Dinagdagan niya naman agad yung sukli. Hindi niya na ako pinaghinalaan na scammer ako, ano. Kasi pare-pareho kami sabog. Feeling ko sabog na rin sila nung cashier kasi night shift siguro sila ang dalawa. Kasi ito is, feeling ko okay na yung audio ko kaya hindi ko na kailangan mag voice over pa ulit. Alright? Grabe. 87 kilometers pa, malayo-layo. So, tagas muna ako kasi nabawasan yung bar. So, 140 pesos na yung nabawas sa atin simula na nag-full tank tayo. 2 point something liters. Nakalimutan ko, check ko na lang sa i-review ko mamaya. So, mga nasa 2 liters lang yung nabawas sa atin papunta dito sa Santa Rosa. Okay din yung consumption ni Aerox ngayon. Matipid. So mga nasa 2.5 liters yung consumption niya, magkano lang, 612, mga nasa 150 lang yung gas papunta dito. Kaya goods na rin, goods. Yun lang, rough road dito sa may Bilio Vargas Road. Ewan ko sa banda to, lagpas na Santa Rosa. Grabe, sira ang kalsada. Ayun, back at it again. So 6 o'clock in the morning. Ayan, nasa Cabanatuan na tayo. 77
kilometers more. At mukhang uulan pa kung makita nyo sa malayo. Sobrang dilim. Ang dilim. Feeling ko uulan. Pero wag naman sanang bumagsak. Pero kung sakaling umulan, okay na. Meron naman kaming kapote dito, kaso basa nga lang ang aming mga sapatos at mahirap maghanap ng sisilungan agad-agad. Kas open yung mga ayun, may kidlat na. Plastic pa, nagbebenta sila plastic. Kahit mga ano lang, 1-2 piraso kung may tagdilim ganun. Nawag naman sana nating magamit to. Thanks to ang dami. Ang dami. Magbebenta tayo mamaya ng yelo. Let's go. Maambon na. Tingnan nyo ha. Ayun o. Real. Yeah, let's go. Umuulan. Okay, end vlog dahil hindi ako pwede mag-vlog na umuulan. Hindi waterproof to. Ayan o. Maambon na. Oy! Bas. Kaya ko nung nakagal ko kasi maulan na. Alright! So kanina pa umuulan guys at hindi ko na matiis kaya delay ko na yung camera ko kasi tingnan nyo naman yung view dito. Tingnan nyo left and right, sobrang ganda. Diba? Green na green. Very green. 34 kilometers away na lang kami sa Dingalan. Buti nakakita pa kami ng gantong views. Kanina akala ko mga dire-diretso na lang yung daan, yung mga bahay-bahay na lang makikita ko or mga sakahan. Meron din palang ganto. Sobrang ganda. Promise. So at least na-capture natin at nasama ko sa vlog kasi mababasa na yung camera ko. Kinabit ko na siya ulit pero dapat di ko siya kinabit. Anyways, mapakita ko lang ng konti. Tapos sa unahan tatanggalin ko na ulit yung camera para goods, para hindi kalawangin. Baka kasi kalawangin yung slot pagka masyado kong binabad. Amazing. Ayun ka. Ayun o, may ano yun, falls. Hindi pala. So, expected 1 hour nandun na kami. 1 hour ba? 24. So time 7:26 na ng umaga. Malapit na kaming masaraduhan kasi ang arrival namin na ngayon nakalagay 8:23, 8:39 na may hanggang mag 9. Saka katigil-tigil na kami. Oh, yung ganda ng kalsada. Tara. Amazing. Yun oh, grabe yung bundok oh. Ano kaya bundok to? Anong bundok to? Mga taga Dingalan. Anong tawag dyan? Sierra Madre Mountain Ranges pa rin ba yan? Karugtong ba yan nun? Yan ba yun? I don't know. Puro Marilaki kasi alam namin eh. Mga last 50 kilometers gumanda yung daan eh, no? Yung mga unang 180 pala kilometers parang wala yung daan. Okay, ano lang, normal lang. Ito lang mga last na part. Yung gumaganda-ganda na yung mga dinadaanan.
nakaka-relax tignan. Silong tayo. Tanggalin ko na yung camera. Tanggalin ko na yung camera, guys. Alright, so nandito na kami sa mismong bayan ng Dingalan. Ito na yon. Nagpas na kami kanina sa marker at nagpa-picture kami doon ng I Love Dingalan. Buti na lang may may mabait na nagpicture sa amin. Shoutout sa'yo, kuya. Hindi ko lang na-videoan kasi nakatanggal yung... Uy! Hello! Nakatanggal yung camera ko kanina kasi baka umulan ng malakas. Pero ayun, dito sa Dingalan, di naman masyadong maulan. Sobrang fog. Anong mga bundok kanina, hindi ko lang mapakita ngayon. Pero yun, kapit na tayo dun sa may beach na part, sa dagat. Ito na yung mismong bayan ng Dingalan. So 17 kilometers away na lang tayo, 33 minutes away sa Puffer Isle. Kapit na, ito na yung dagat, dito na mismo. Pwede na tayong mamili guro ang mga kakainin pag may 7-Eleven. Ayun, may mga beach resort na dito. Malayo pa tayo sa dagat ng konti. Paano nangyari yun? Dead-end na pala to. Yan na pala yung mismong port. Gago talaga, sorry. Grabe guys, yung ulan ngayon lang tumigil na nandito na kami sa mismong Dingalan. Pero kanina hindi talaga siya tumitigil. Pero at least, meron kami nabiling kapote. Check nyo na lang sa Yellow Basket. Check the link below. Okay din yung kapote natin. 99 lang isa neto. Hindi kami basa sa loob. Teka lang, ito na ba yun? Parang mali yung pagkakaintindi ko sa mapa. Akala ko tama. Dingalan Gabaldon Road. Wala, dire-diretso na lang to. Ayun yung dagat oh. Amazing. Diba, tignan nyo yung view. Nakakagaling ng sakit. Ayun lang, ito ang sakit. Ayan oh, kinakuari na. Sinisimulan na nilang equari. Anyways, tatanggalin ko na yung camera ko kasi yan. Sobrang lakas ba? Sige, tanggalin na natin. What's up? So yan, it's 8:48, magna 9 o'clock na. Nakatawid na kami sa mga kung ano-anong elemento dito sa Dingalan. Grabe pala yung paakyat dito, sobrang rough road at talagang sira yung kalsada. Hindi ko lang na-videoan kanina kasi medyo malakas-lakas yung ulan at hindi ko malabas yung camera. Pero 3 kilometers away na lang tayo pa Puffer Isle. At ngayon lang namin na-realize sobrang layo pala nitong resort na to sa Kabiasnan. As in sobrang layo niya dun sa mismong Dingalan na bayan na parang 40 plus kilometers yung papunta doon. Kaya kailangan talaga pag pupunta kayo dito is may dala na kayong mga pagkain ganon or mga grocery kasi hindi na kayo makakabalik doon sa bayan mismo. Although may mga grocery naman dito pero iba pa rin yung presyo doon sa may mismong bayan-bayan, 'di ba? Kasi medyo may patong na yung presyo dito eh. At yung mga meron namang mga karinderya kaso hindi masarap yung luto. Pag nagkakabit talaga ako ng camera, lumalakas yung ulan. Parang bobo. Kanina wala nang ulan eh. Parang tanga talaga. Ayun, saglit na lang tayo. 2 kilometers na lang, Puffer Isle na. So yun nga, sinasabi ko kanina, hindi ko lang na-videoan pero sobrang putik ng kalsada at bangin na walang harang na pagka dumulas ka, rekta langit ka talaga. Buti na lang nag-abiso yung mismong resort na may nagsasarado yung kalsada. May mga schedule nung bukas lang yung kalsada kasi kung hindi, siguro kung mga 9 kami sakto nakarating doon sa part ng Dingalan, mag-iintay kami doon hanggang 2 PM kasi 2 PM pa ulit yung bukas nung kalsada. Ngayon, tsatsagayin muna namin yung kung anong meron doon, kung anong pwedeng makain doon at mainom kasi ang layo ng babalikan. Tignan muna namin kung sobrang overpriced ba ng mga pagkain nila. Boom! Talisik, tarantad. Gago. Masa galit si nanay. Hayop kasi. Talsikan patuloy sila. Kamote. Napakalayo nito. Nakala ko basic lang yung 200 plus kilometers. Layo pala talaga.
Sana maganda para di kami magsisi. Ito na yung proper aisle sa unahan natin, tama ba? Parking area. Oh, goods. Ito dito ako magpa-park. Tatabi ko sa tricycle. Sakto lang. Kawawang Shelly. Grabe. So bukas nakarating rin. Para maganda naman yung resort. Okay naman, good siya. Pwede naman po kasi budget room po kayo. Wala naman po budget. Alam mo na po kayo. Suppose to be 2 p.m. po. Kasi dapat natin yung Opo. Grabe po pala yung kalsada doon. po kasi sir, may ano po talaga ano yan. May low pressure area po kahapon. Sasaran. Sitwasyon po ng dati. So etong video na to, kinabukasan ko na to nakuhaan kasi hindi mo na ako masyado nakapag-vlog o nakapag-video nung araw na yun mismo. Dahil in-enjoy mo na namin yung ambience at yung dagat pati yung mga activities na nandito sa Popper Isle. So sobrang thankful talaga namin kay ate kasi pinayagan niya kami mag-check-in ng sobrang aga. Isipin nyo guys, 2 p.m. talaga dapat yung check-in namin, pero pinayagan niya kami na mag-check-in at gamitin na yung room at makapagpahinga ng 9 a.m. pa lang. Mas napahaba yung oras namin. Ito yung room na inistayan namin, hindi siya air-conditioned, meron siyang 2 electric fan at 2 kama. So good siya for 4 packs. Kahit hindi siya air-conditioned guys, sobrang lamig naman dito at sobrang presko ng hangin niya pag nakabukas yung 2 bintanang yan. Kaya goods na rin talaga siya, lalo na pagka-4 na tao kayo, presko dito at komportable pa rin matulog. Kinagandahan din dito sa Popper Isle is kahit bumabagyo nung pumunta kami, meron silang indoor pool, kaya meron ka talagang suswimingan kahit masama yung panahon. Meron din silang billiards, table soccer ba tawag dito, ewan ko. Pero yan yung mga activity na ginawa namin habang nandito kami. Kahit maulan, goods na goods lang, nag-enjoy pa rin talaga kami dalawa. Ito kami kumain kagabi. Sobrang hangin dito pagkagabi. At yung dagat kagabi maulan kaya hindi na ako nakapag-video masyado. Pero ayan, maganda naman yung view niya. Ayun yung Batanes of the East, nasa part na yun. Eto east na to, east ng Philippines, itong dagat na to. Dingalan Bay, yun yung Dingalan Bay. Makita nyo pwede mag-volleyball. May lifeguard na naka-duty dyan kagabi pero sila nakaupo. Ito magandang tambayan. Sulit din yung foods nila dito. Hindi siya overpriced at siguro kung gusto nyo magbaon ng sarili nyo, pwede rin kasi may ihawan sa baba. At meron ding pwede magpaluto dito. So may bayad nga lang yun. Pero di naman ganun kamahalan. Kaya kung gusto nyo magpaluto, goods na goods din. Pero kami ang ginawa namin is dito na lang kami kumain. Okay din naman, hindi naman siya ganun kamahal. Sakto lang. Yung in-order pa namin sinigang na baboy kagabi, nakain pa namin siya ng kinaumagahan, pinaref na lang namin. Tapos ang dami pa rin. Total 2 lang naman kami. So pagkatapos ko mag-ayos ng gamit at mag-impake, saktong 12 o'clock umalis na kami. Pero yun nga, makita nyo kawawa yung motor talaga sa sobrang putik dahil maputik yung daan papunta dito nung umuulan. Mapapayo ko sa inyo is kung pupunta kayo, iwasan nyo yung mga tag-ulan na buwan. Pero yun nga, pagkalarga namin, medyo mas okay na yung panahon, maaraw na. At smooth na yung biyahe pa uwi. Medyo mas mabilis kasi pag pauwi talaga kaysa sa pagpapunta. Kasi alam mo na yung dadaanan mo. Pero yun nga, maraming salamat sa mga nanood guys. Hanggang sa susunod na video, paalam.